Wait. Sis! Yes! Ano yung trip na when it finally happened, nasabi mo sa sarili mo na, shucks, I made it. I made it! Ganon. I made it. Okay. Siguro parang yung trip na yun was when I was able to take my sister to Hong Kong. Aww. So, first international flight niya yun. Hong Kong. Nung time na yun, sabi ko sa sister ko, Ning, gusto mo mag-Hong Kong? Tapos sabi ko, ako bahala sa ticket kasi sale. So, kaya ni ate. Oo. Pero sabi ko, pero share lang tayo sa mga, sa mga hotel, ganun. Yun yung I think I made it. Kasi alam nyo ba guys, ganito hindi kami tumingin sa pinakamurang hotel. Tumingin kami kasi yung sister ko, favorite niya yung Panda. Merong Panda Hotel. Di ba may Panda Hotel? So parang, sige kahit magkano yan, okay lang kasi half naman tayo So pwede. Tsaka siya family-oriented hotel siya. So hindi siya high-end. Pero hindi rin siya yung parang hostel. Diba? It was a proper hotel with a lobby na merong malaking panda na stuffed toy. Hindi ito sa Chongqing Mansion. Hindi ito sa Mirador Mansion. Hindi ito yung sa mga parang apartment complexes na, di ba? Isa-isang pinto, boom, di mo alam, pagbukas mo, di ba? Tapos shared bathroom. This was a proper hotel, Panda Hotel, kasi syempre, favorite niya. It was ang saya na trip. Yun yung parang gano'n na, hindi, kaya natin to. Nag-team park pa kami. But yun, I mean, siguro in 5 years, babalikan ko pa rin. And mas may purchasing power na kasi. Kaya ako nasabi yan kasi ang pag-uusapan natin this episode ay travel and kaperahan. Oh my gosh! And may kasama tayo dito ngayon, pero bago yan, magpakilala muna tayo. Hey there, poor traveler. I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Cess. Welcome to another episode of the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Uy, sabay-sabay tayo ngayon. Walang lag. Explain mo natin kung bakit. Sige. Sa mga nakikinig sa Spotify. Before we begin, kung sa Spotify ka nakikinig and hindi ka pa naka-follow, pa-follow naman dyan. Sa Spotify or Apple Podcast ka man nakikinig. Tap nyo lang yung title and then sa next page, click the follow button. Yes! And buhayin natin yung The Poor Traveler Support Group. So kung meron kayong mga topic suggestions, meron kayong gustong idulog, dati kasi doon natin pinopost. Ngayon, dini-DM nyo na lang kami. Wag na doon kasi natatabunan siya. Ang daming messages na dumadating sa DM. Dalhin na lang natin sa The Poor Traveler Support Group on Facebook kasi para nababasa din ng iba. Para mas maraming naka-benefit. And mas maraming kayang magbigay ng advice. Yun. And may natututunan yung iba kasi may tendency lalo na pag sa DM na para-pareho yung questions. Taka Vince, may babanggitin na ako special mention akong isang tao, na nag-comment sa atin. Kasi meron siyang sinabi. Meron tayong podcast listener na nag-comment sa atin. Sabi, nag-rate na ako ng 5 stars. Please, pakilabas na yung episode with Jack. With yung, si Maine. So, si Maine, podcast listener natin, nag-5-star rating na po ako, kaya pakiuna na po ilabas yung kay Jack. So, nung nag-reply naman ako, sabi ko, thanks sa 5-star and yes, malapit na. It's true, it's here, the day has come. This is it. Maine. Dumating na tayo sa araw na yun, guys. So, eto na. Let's all welcome yung personal finance royalty natin. Royalty! OA ha? Okay. So, ito na siya. Jax Reyes! Yay! OA yung royalty, guys. And siya rin yung nakapilit sa atin na magkita-kita in person. Kasi sinabi ko, live na. Sabi ko mas madali. And mas madali din siya sa editor. Kasi, ang hirap, sa mga nakikinig sa atin, guys, mahirap kasing mag-record
online, pero yun kasi yung pinaka-convenient. Pero mahirap siya in a sense na minsan, hindi namin naririnig yung isa't isa kasi naglalag. So, kunyari, nag-joke pala si Vince or si Ces, hindi ko narinig kasi naglag sa akin. So, hindi ako nakatawa. Parang ganon. May mga ganon. May ganon instances pa rin, no? Kaya ito, it's here, it's live. Diba? In the flesh, we're together. Apat tayo, diba? Yes. Diretso na tayo sa problema ng iba na paproblemahin natin. Problema ulit. Yes. No? Okay. Ganon din. Okay, go. Tapos kakaiba yung gagawin natin today kasi yung problem na to, hindi siya letter or hindi natin siya nakuha sa Reddit and hindi rin siya diniem sa atin. Okay. So yung problem na to, shinare to sa akin in person. Aba, uso ngayon na in person na. Yes. Okay. Tapos sabi ko, alam mo, magandang i-discuss to sa podcast. So, ginawan ko ng kunyari letter. Kasi yung pangit naman, kung ikukwento ko lang. So, gano'n na lang. Tapos pag-discussion na lang natin. Sige. Tapos, basta ang request niya lang, anonymous, syempre. Okay. Ayan. Anonymous, pero baka mahulaan ko kung sino. Possible ba na mahulaan ko? Balik mo, hindi. Okay, sige. So, ito na yung letter. Wala sa circle natin. Oo. So, ito, letter to ng dinraft ni Yosh na isang palangka awardee. Oo, correct. So, for sure, Maganda. madrama Correct. Oo. So, ito Sige. Dear TPT team, Na. keep me anonymous po. I am a female in my late 20s and ang ikukonsult ko sa inyo ay tungkol sa barkada ko. Close friends kami since college. Madalas kaming lumabas para kumain at mag-hangout. Kahit yung university days pa lang. Parang may idea na ako sa topic. Simple pa ang lahat. Sorry. Jack, simple pa ang lahat. So, ayan, nang mag-start na kami mag-work, ganun pa rin naman. Walang nagbago. Pero kinakabahan ako. Pero nag-start na kaming mag-travel out of town. Okay. DIY madalas and budgetarian talaga. Yung mga pagkain namin, masaya na kami sa street food, fast food, karinderya, walang problema. Then eventually, nakapag-travel na rin kami sa Boracay, La Union, Palawan, palayo na ng palayo. Tsaka from road trip to may flight na. And then nag-start na rin mag-out of the country. Congrats. Ngayon, yung iba sa amin, may asawa na, may anak na. Oo, okay. Late 20s, no? So, age range. Ngayon, yung iba sa amin, may asawa na, may anak na, maganda ang trabaho. Pero we remained close for the most part, kahit nung pandemic and hindi mawawala ang communication online. Kaya lang, lately, hindi na ako masyadong nakakasama sa paglabas-labas and pag-travel-travel nila. Ang reason is, ready naman kayo? Ito na kasi yung problema, no? Climax. Ang reason is, medyo na-off ako kasi sa totoo lang. Hindi ko na masakyan ang mga trip nila. Kapag lumalabas kami sa mamahaling restaurant na, and yung mga travel plans nila, pasosyal na ng pasosyal. Sa totoo lang, hindi ganoon kalaki ang sweldo ko. Hindi kasing level nung sa kanila, pero sobrang saya ko sa trabaho ko. Afford ko naman sumama sa mga dinners and trips na gusto nila, pero hindi lang siguro ako mahilig sa mga sosyalan. And masaya na ako sa simpleng bagay lang. Na-OP rin kasi ako minsan pag magkakasama silang mahihilig mag-usap about topics na hindi na ako makarelate, such as designer clothes, luxury bags, and mga big purchases. Ngayon, may trip ulit kami and fancy hotel naman. Okay? Parang ayokong sumama, pero ayoko rin naman na ako ang reason na hindi mako-complete ang group namin. Tama ba ang nararamdaman ko and ano bang dapat gawin? Diba? Ang drama ng letter, sender. Oo, tsaka full of context. Yes. Maganda kasi nga shinare sa'yo in person. In person, diba? oo. So, nakapag-follow-up questions ka. Yes, Nakapag-probe ka. Diba? Masaya ka ba sa work mo? Hindi mo ba gusto ng mas malaking salary? Yes. So, actually, kompleto. Kompleto yung thoughts. Full context. And feeling ko maraming makaka-relate dito. Kasi ito yung natural
cycle, yung natural progression ng mga biyahero rin. And hindi lang biyahero, like tayo, yung mga empleyado na magsa-start ka na, di ba, parang dyan lang, hangout lang, mall, dinner, tapos bigla mag-out of town, tapos mag-out of the country. Tapos habang nag-i-improve, yung sweldo tumataas, nagla-lifestyle upgrade din talaga. Kaya lang syempre, kayo sa group, parang hindi naman kayo pare-pareho ng trabaho, hindi kayo pare-pareho ng priorities, hindi kayo pare-pareho ng situations, yung iba may pamilya, may anak, 'di ba? So parang hindi kayo sabay-sabay. Magkakaiba na kayo, tsaka nag-iiba yung priorities, 'di ba? Yes. Habang tumatanda. Ayun. So ang tanong niya is, tama ba yung nararamdaman niya na, ano ba nararamdaman niya? Nararamdaman niya na na-off siya kapag hindi na siya nakaka-relate. Hindi na siya nakakasabay. And especially sa trips nila na parang ayaw niya nang sumama. Technically, ayaw niya makipagsabayan. Hindi siya keeping up with the Kardashians. Yes. Alam niya alam niya yung box niya. Alam niya yung boundaries niya na I like my job, hindi ako maghahangad ng higher salary because I enjoy it, okay ako. Diba? May ganun siya. Dinners, I can. Sabi niya. Yes. Diba? Simple trips I can. Pero pag medyo saucy na, dun ako uurong. Meron siyang, alam niya, yun ang maganda sa kanya, alam niya yung sarili niya. Kilala niya yung sarili niya. Hindi siya na-peer pressure. Ano siya? Reyna siya ng self-awareness. Diba? Yun din, totoo, diba? It is very self-aware siya. What she wants, what she doesn't want. Ano yung pupuntahan niya at ayaw niyang puntahan. But I think, very valid naman. Di ba parang, tama naman nararamdaman niya. Like, who is anyone to say na mali yung feeling? Yes. Kasi, kung alam mo, like what you were saying, Cez, di ba? Kung alam mo gusto mo, ito yung gusto kong trip. Hindi ko naman gusto bumili ng designer bags, di wag. Kung ayaw mo rin naman bumili or you don't wanna talk about designer items, di ba? Go. Kasi hindi naman siya one size fits all na kailangan lahat tayo mag-usap-usap ng ganito. And kudos kay letter sender kasi hindi siya keeping up with the kapitbahay. Talagang hindi. Kung alam ko ano gusto ko, yes and no. Kung ayaw ko. Commendable. Kasi hindi yan, this is not a usual letter that you would see. Yes. A usual letter that you would see is gagawin ko ng paraan, mangutang na para lang makasama sa trip, which I think hindi po okay mangutang para sa isang trip. Kasi I always remember, di ba, parang lagi sasabi sa akin na hindi man mawawala yung bansa na yun. Ay, totoo yan. Di ba? I mean, iiba siya in the future, but hindi siya mawawala. Unless it's yung lumulubog. Pero matagal-tagal pa yun. Ilan lang naman yung lumulubog, di ba? Mga 3, 4, di ba? Konti lang naman. Like Hong Kong, hindi man siya mawawala. Hindi lulubog ang Hong Kong. Yung lumulubog sa Italy, medyo keri-keri pa naman. Pwede naman magbangka-bangka, di ba? Yung Venice, lumulubog, di ba? Pero hindi siya di ba? Parang it's good na, no, wag ka mangutang. Like what you say, says, wag, kasi hindi talaga siya mawawala. Oo. Actually, yung utang situation, nagkaroon na tayo dati ng letter about it, di ba? Parang yung mga friends niya, inaaya siya na mag-travel sila together. Wala siyang pera. Tapos parang sabi ng mga friends niya, it's okay, papautangin ka namin. Pero ayaw niya. Kasi ayaw niya nung idea na may utang siya. Parang ganon. So, diba hindi enjoy? Di ba parang kumbaga sa kanya, hindi enjoy kasi iniisip ko na nakautang pa to. So yun, I think at tagal na noon, season 1 pa yun, season 5 na tayo. Parang narinig ko tong topic na pakinggan ko yan kasi about utang Parang clinic ko yan Kasi sabi ko, hindi gusto ko lang siya marinig. Kasi di ba, I'm sure one point in our time, di ba like ako, hindi naman ako maging hypocrite hindi ako nangutang, pero feeling ko, nag-overextend ako dun sa pera na meron ako just to be able to go on a trip. Kasi nga, parang, wala lang, gusto ko lang mag-trip. Pero come to think of it, is that the best choice? Maybe not. Diba? Pero, wala siya. Nagawa ko na siya. Hindi ko na siyang learning. Parang hindi ko na ulitin. Bata ka pa nun. Bata pa naman, diba? Correct. Pero, going back dito kay Madam Letter Sender, feeling ko it's super valid pa rin na kung ayaw mo sumama, I think wag mo na lang siyang pilitin na sumama ka. I don't think you're less of a friend kung hindi naman kayong nagkaka-agreehan sa same topic, di ba? Like,
I have friends na, sige, mahilig sa designer. Sila nag-uusap. Or paminsan sasali ako. Pero may friends din ako na ayaw talaga. So, hindi naman niya pinipilit sarili niya to talk about it. Pero friends pa rin naman kami. Kasi pag di siya sumama, baka siya yung topic. Just... yun lang. Yun. Pero, feeling ko, sa sobrang self-aware siya, wala siyang pake. Feeling ko rin. Di ba? Parang she's so comfortable with herself na bahala kayo. Feeling ko rin siya yung type na kaya niyang mag-FO kung kunyari na-find out niya na, nag-trip kayo, tapos ako pinag-usapan niyo. Nabat-dayan niyo! Nabat-dayan niyo. Narinig ko lahat. Nabat-dayan niyo. Nag-ring ang GC, nag-tune in na to ko, at pinag-usapan niyo ako. So, feeling ko naman siya din yung merong strength na mag-FO if ever gaganunin siya ng friends niya. Pero parang, may point din si Yosh kanina na sinabi na parang, minsan kasi, it's about priority. So, kunyari, tayo lahat in this panel, kasi naka-wooden table, para sa mga nakikinig sa podcast, naka-wooden table kami, tapos parang alam niyo yung mga Newscaster, TV Patrol 1990s. TV Patrol 1990s. Kami yung 1990s kasi may mic tayo doon. Sila yung sa TVs kasi lapel. At laptop kami talaga yung 90s. Kulang na lang yung box dito, day. Yung may logo, Yung may logo. Parang, kasi kami lahat dito sa panel, actually, we're single without kids. Diba? Nag-isip pa ako, wala pa akong kids. May anak ka? Ngayon na ba aaminin? So, diba, we're single without kids. I noticed this, I noticed this predicament sa mga friends ko na mayroong mga anak. So, medyo, at ito medyo ang hirap nilang yayain. And understandably so. Through the years, hindi ko talaga binobroach yung topic ng travel sa kanila. Kasi they travel with their families. Yes. Kunyari, may asawa siya, so travel ng family ng in-laws niya, sinama sila. O kaya travel nila as a family unit kasi to celebrate a milestone. So I see their travel, pictures, kinagkukwentuhan namin when we go on brunch, on dinners. We have fun discussing it, pero I never, diba? I never say na... Expect trend. Oo. Parang kailangan sumama ka sa trip. And yayayain magkakaroon. Fast forward to ngayon, nasa 40s na kami. Sila na ang nag-broach ng topic. Kasi malalaki na yung anak. Yung iba malalaki na. Meron lang kami isang new mom na meron pa siyang matinding mom guilt. So, recent experience to, sabi namin, sabi niya kasi, bigyan mo ako hanggang mid-year to confirm. Lahat kami nagtiis na parang, sige, bigyan ka namin hanggang June, July to confirm yes or no. And finally, nag-brunch kami, kasi birthday celebration nung dalawa sa kanila. Binroach na yung topic ko, tutuloy pa ba natin yung Shanghai? Masyado pang malaki yung mom guilt ko. Sabi niya. Tapos sabi nung mas best friend niya, since college, sige, pero magagalit ka ba kung itutuloy namin? Ano sabi? Hindi. Diba? Hindi. Correct. Di, okay na. Di na kami, planning mode na kami. Sige, sis, ikaw nakakausap, hanap ng package. Sige, ako na. May message ko na lang kay sa GC, gawa tayo ng GC. After a few minutes, yung may mom guilt ko na friend, pwede ko bang isama yung anak ko? And you said, pwede. Yay! Alam mo yun? So parang, okay na. Pero walang tension, medyo may konting tension na may nahihiya. Like ako, nahihiya ako. Sabi ko dun sa friend ko na may anak, ikaw na magtanong. Huwag ako. Kasi wala akong anak eh. Ikaw magtanong. Kung ano man yung sagot niya, ready naman na tayo. Diba? So anyway, walang tension na may tampo-tampo, walang ganun. Tapos ngayon, fun pa kasi isasama pa yung anak niya. Na parang 5 years old na. Yung parang very behave, yung ganun klaseng bata na pwede talagang isama. Correct. Gets. Scary talaga. So, it all turned out for the best. Pero it took many years, guys. It took many years for things to catch up and be at this level na ready na ang mga mommy hearts nila. Correct. Na mang-iwan ng mga anak na gano'n. So, yung what got kunento, kasi parang baka pwede niya rin gawin doon sa friend group niya.
na sabihin niya, blatantly. Be transparent about it. In a brunch setting, kahit nga sa GC lang eh. Mahiya ka, di ba? Sabihin niya lang, guys, parang baka not for me yung trip na pinaplano nyo. Sama ako sa susunod. Or yung pwedeng gawin is, like, sa normal conversation, parang, di ba, nabibring up na, ay, dito tayo next. Tapos, eto na yung hotel. Ganyan. So, if namamahalan sa, for example, hotel, baka pwede maging transparent na sabihin, guys, ang mahal naman ng hotel, baka pwedeng, natin, babaan. Or pag nakita mo na yung full itinerary, pwede ka namang magsabi since pwede close friends naman kayo. So, parang safe space naman na to be transparent about it na, guys, hindi kayo ng budget. Baka pwede nating babaan. Sa mga friends ko, pag may isang may friend na parang social hotel, kami minsan sinasabi namin sa kanya, pwedeng doon sa mura, doon tayo sa location na mas mura yung hotel, pero carry na. Ayun, may nag-a-adjust. May mag-a-adjust at may mag-a-adjust. Oo. At saka, di ba, tayo? Yan yung isa ko. Wait lang. Kwento ko muna to yun. Kwento ko, like, flip side sa kwento ni Ses naman, di ba? Like, in a friend group, kung talagang friends mo kasi siya, ako kasi I believe na hindi mo naman kailangan sundin lahat na sabay-sabay kayo pumupunta. Yes. Kasi may ibang friend ako, may isang friend ako na feeling ko, ganun talaga siya, lahat sabay-sabay. Gusto niya lahat gawin sabay-sabay. Eh, ako kasi yung tipong tao na kaya ko mag-isa. Then, kaya usually, if ever we do have a trip, okay lang kami na hiwa-hiwalay. Oo, kita-kits na lang. Yes. Alam to, I think ikukwento rin to ni Yosh kasi sabi niya, gano'n talaga. As in, may times na hindi na nga nila ako nakita ng 23 hours. Parang, pero the same with my friends rin. Well, lahat naman kami single without kids rin naman, di ba? So, okay, mag-choose ka. Yung isang friend ko, kung gusto dun sa mga social na hotel, go. Diyan ka. Oo. Then ako, kung gusto ko medyo mid-level ako, o di mid-level ang kukunin ko. And then, may one time nga, kasama ko yung friend ko. I have my trip na, mag-Japan ako. Tapos sabi ng friend ko, pwede bang sumunod? Tapos hiwa-hiwalay lang naman yung itinerary namin. Kasi for example, ako, ayoko na mag-Fuji Mountain. Gusto niya ma-Mount Fuji. So, okay, go, enjoy. Or for example, ako kasi, gusto ko mag-roller coaster sa Nagoya. Doon sa Spalan, di ba? Kasi nga, world's longest ba yun? Or world's whatever. Siya naman, no, ayaw niya. So sabi ko, okay. Diyan siya sa outlet. Dito ako mag-isa ako talaga nag-roller coaster. Takbo-takbo parang akong dun. Baliw. Natatakbo. Kasi magsasara na. Oo. Diba? So, pwedeng hiwa-hiwalay naman. It doesn't necessarily, if gusto mo talaga. Pero kung ayaw mo naman talaga, then just don't go. Kasi, alam mo yun, yung parang pinaka-ayaw mo sa pera is yung gumastos ka na, malungkot ka pa. Buwisit ka pa. Diba? Parang, wag na lang. Kaya nga, wag pilitin. Oo. Diba? I mean, gagastos ka lang, doon ka na sa gusto mo. Rather than gagastos ka, nabuwisit ka pa, edi parang friend. Sayang pera. Oo, diba? Tama. Oo. Ang ikukwento ko is nung nagpaplano tayo ng trip, yung Melbourne, tapos yung New Zealand after, diba? Diba parang, hindi tayo para-paraho ng hotel. Kasi hindi tayo nag-a-agree sa hotel. So, si Jax kasi gusto niya medyo basta may standard si Jax na bid higher. Oo. Medyo mataas-taas. Gusto ko maayos lang yung CR. Kami ni Vince kasi wala kaming problema kung guest house siya, hostel siya, or proper hotel as long as maganda yung location and may sense yung budget. Si Jax, ayaw niya ng hostel, ayaw niya ng tama diba? Filipinos tayo, guys. I'm matagal tayo sa bahay. Parehas tayo. Mayroon tayong standard for CR. Yes. Ayaw mong basa yung sahig. Yes. Oo. So, nagkikita na lang kami ni Jack nung nasa Melbourne, diba? Nagkikita na lang tayo kung saan. Tapos, nung nasa New Zealand din, parang kikita-kita na lang. Pero hindi naman kailangan 24/7 magkakasama tayong lahat. Oo. Diba? Na pati hotel kailangan magkakasama tayo. Usually, makakahanap naman kayo in one area most of the time na, diba, very iba-iba yung
budget level ng mga hotels. Pero medyo clustered siya. Yes. Oo. Same area lang. Siguro maglalakad ka ng 2 blocks, 1 block, ganun. Pero okay lang yun. Just for the friendship. At saka kailangan mo maglakad, dami natin kinakain dun, no? Totoo. At maganda weather nun, ha? Yes. Kaya okay maglakad. Ang ganda malamig, eh. Yes. Kung mainit, iba na yung usapan. Ano siya, no? Parang sign of maturity siya. Sign of a mature kind of friendship siya. Na hindi siya life and death na, ay, pag nag-no ako, hindi niya na ako bati, or magagalit siya sa akin. May parang, with, as time goes by, and as the friendship depends. Diba? It depends na. Diba? Iba na. Hindi mo siya ma-force, eh. I think you would grow out of things. Yes. For example, ito yung perfect example, diba? Kaya nga parang, hindi ako mahilig bumili ng masyado ng mga blind box, figurines, ganon. At hindi ko gusto punta ng toy store. Mga kasi Pop-Mart. Pati mga Pokemon, I mean, cute, Pikachu, I like it. Pero, hindi ako pupunta. Kaya parang, sabi ng friend ko, I wanna go to the Pokemon Center. So, go, enjoy. So, I'll meet you for lunch. Ganon. So, di ba, kanya-kanya kasi, kaysa man pipilitin ko pa sarili ko pumunta ng Pokemon Center, di ba? Or kung example, ito perfect example, kung ayoko rin kumain, let's say, hindi ako maudon. So sabi ko, kumain ka ng udon. What? Sabi ko, kakain na ako ng chicken doon sa 7-Eleven at saka yung chicken nuggets, ganun. Parang kasi, kanya-kanya eh. Kasi parang dati, syempre nung nag-adjust tayo as friends, sige, sabay-sabay tayo. I realized, hindi ko talaga siya gusto. Nakadalawang udon na ako. Hindi ko talaga siya gusto. Hindi ako natutuwa. I gave it a chance. I mean, mo yung kumain ka na, tapos parang malungkot ka, tapos hanap pa ako ng 7-Eleven na chicken. Nadoble ka so, pa gastos. Dumoble pa yung gastos ko. Tapos dumoble pa yung laman ng tiyan ko. Di ba yung busog ko? Yun. Nakaayaw mo sa pera is yung gumastos ka na, malungkot ka pa. Nabuisit ka pa. So that's why parang I realized, okay. It's not for me. Or let's say yung sushi, di ba? Yung sa market. 'Di ba parang fresh yun na shrimp na hilaw. Hindi ko siya gusto daw. Ang mahal-mahal pala ng mga sushi platter na yun, 'di ba? Kaya sabi ko, nag-sushiro na lang ako dun eh. Mas mura pa per plate, 'di ba? Parang ganon. So, kanya-kanya. Yes. So yung TLDR natin, dalawa kasi yung tanong niya eh, 'di ba? So tama ba ang nararamdaman ko? Yes. Tama. Valid yung nararamdaman mo. Feeling ko. Kasi ako lagi nating sinasabi, Vince, feelings can't be helped. Correct. Kung ano yung nararamdaman mo, valid yan. Correct. Ang important is kung ano yung gagawin mo about it. And yun naman yung second question niya. Ano ba ang dapat kong gawin? Bawal tayo mag-invalidate. Yeah. Mga tao. Bawal yun. Kasi, di ba? Oo, bawal tayo maging invalidator. May ganung bang word? Gagawa natin. Okay. Word na siya ngayon. It's valid. Yes, it's a valid. Bawal tayo mag-invalidate ng word. Wow. So yung tanong na ano ba ang dapat kong gawin, basically, sinasabi ni Jax, si Jax talaga, no? Para pagka nagkasisihan, si Jax talaga. Sabi ni Jax, is depende, gusto mo ba yung trip? Correct. Kung hindi mo gusto, wag ka na lang sumama. Pero kung gusto mo, then pupunta tayo sa sinasabi ni Ces na baka naman merong a little bit of compromise na mahanap. You just need to be transparent about it. Na, di ba? Hindi nyo kailangan 24/7 magkakasama. Yun. Pero, wait lang ha, before that. Sorry ha. Hindi tatanong ko, meron ka bang trip na let's say, ni-invite ka, pero ayaw mo talaga. So talagang sinabi mo na, no, I'm not gonna go. Pero available ako. Oo. It's just that hindi mo siya gusto. Oo, parang meron akong mga napag-nohan na. And then inaway ka ba, di ba? Parang hindi ko, not that I know of. Hindi ka naman inaway. Pinag-usapan ka lang, maybe. Pero hindi ka naman inaway. O, diba? Yung ganun. Recently, diba, nag-no ako sa'yo. Sa Portugal. Sa Portugal. Pero hindi siya no because I want. I wanna go. Pero yung timings ba? Yung timings, medyo malapit. Tapos, hindi ako makakapag-excuse sa mga commitments. Tapos may visa pa. Visa. Ganyan pa. Pero sabi ko, Yosh, baka kung may next year ka, dun ako sasama. Exactly. Diba? Parang ganun siya. Correct. Tapos parang, I don't think sumama loob mo sa akin. Binackstab kita kay Jax. Sabi ko, ano ba naman si Ces? Gusto, minsan ko na nga lang ayain. Hindi pa pumunta. 10 years ago, kahit anong yaya ko dyan, sasama yan. Kala mo yung Portugal dyan lang. Kasi girl, Europa! At saka iba yung visa, diba? Oo, diba?
pero hindi naman sumama yung loob ko. Ano ba? Oo. Tsaka hindi ka naman mapapagod na yayain ulit ako, di ba? Or napagod ka na? Joke. Siyempre hindi. Oo. Saya-sayang kasama ni Ses. So ano siya, no, Yosh? Parang, it was a simple conversation. One call. Tapos. Wala na. Tapos na. Oo. Siya masyado na tayong matanda para problemahin ang mga bagay na hindi naman problema. Wag mo na siya i-overthink masyado. Oo. Basta kapag inaway ka, hindi siya, hindi siya true friend. Diba? Diba pag inaway ka, pag nagkaroon ng tampo, parang, pag inaway ka, it's on a them problem. Yes. It's kanila yon. It's on them. Di ba may book yun kay Mel Robbins? Let them. Oo. Diba? Let them. Parang, the theory niya lagi is parang, pag inaway ka, let them. Kasi sila naman yan. Pag inaway ka ng, let's say, server, let them. Kasi baka may pinagdadaanan daw sila. Huwag mo siyang dibdibin. Huwag mong problemahin ng mga bagay na wala ka namang control. Wala ka control. Agree. Yes. Tama. So, ayun, tipiters. Sa next episode natin, sasagutin naman ni Jack sa mga credit card questions na sinesend nyo sa amin. So, babalik pa si Jax. Patikim pa lang to. Pero in the meantime, join the conversation by tweeting us or tagging us on Instagram at The Poor Traveler Single L. Or if meron kayong problemang travel-related, mahilig kasi kami ganun, Jax, yung mga problem ng ibang tao, pino-problem namin. Okay, go. Gusto ko rin yan. Oo. Para tayong mga sleuth problem solvers. So kung meron, pwede nyong i-DM sa amin or i-post sa The Poor Traveler Support Group. Yes, facebook.com/groups/The Poor Traveler. Yun. 27,000 members na yun. Pero, huwag kayo mag-alala, hindi siya parang yung mga pinupost nyo doon, hindi siya public. I mean, in the sense na, like, pwede siyang i-share agad-agad. Parang, it will stay, unless may mag-screenshot. Pero, ano lang siya, it's a private group. And most people doon, laging may nagsasabi na, yun yung group na, yung mga tao, walang pilosopo, walang post lang ng post ng, kasi bawal doon mag-self-promotion ng, kunyari mga TikTok ng mga tao, mga selfie, ganun. Yun. Ano lang talaga, its goal is to really help the community. Ganun. Parang Kaskasan Buddies! Oo, parang, promote mo rin, Jax. Wag na, kayo muna. Sige, follow nyo lang Kaskasan Buddies kung gusto niya sa Facebook group. The same, like, the goal kila Yosh, yung parang talagang tutulungan lang talaga, di ba? Help, kung anong bagong trip, tips, tricks. Oo, yun. Uy, at saka yung mga accounts mo. So, IG. Naku, napaka-self nito. Sige, hindi ako sanay. Sige, it's Jax Reyes, Jax Reyes _ sa IG, TikTok, and sa Facebook, Jax Reyes na hanapin nyo. YouTube. YouTube pala, may Jax Reyes ako sa YouTube. Oo. Ilalagay namin yung accounts niya sa description ng episode na to. And by the way, lumabas na yung resulta ng The Poor Traveler Scholarship Program, at least yung first batch by this time. So, congratulations sa mga scholars natin this year. Congratulations. Meron pa tayong idadagdag kasi meron tayong mga nakuhang donations from Attorney Mark Julius Estor, and movie producer Army Kakalindin. Army Ray Kakalindin. And si JV Roque na na-meet namin sa SM Mega Mall. Tapos ni-stop kami. Parang, hey, gusto lang niyang magbigay for the scholarship program. Ang bait naman. Ayun. Don't forget to follow us here on Spotify or Google Podcast or Apple Podcast or kung saan man kayo nakikinig. So you're notified when we have new episodes. We publish a new episode every Monday. Yes. So try. Oo. So thank you ulit, Jax. You're welcome. For joining our very serious... Seryoso pa ba to? Our very serious podcast. So, on that note, that's all for now. I'm Ces. I'm Vince. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!